Bernadette Sembrano. Ang dating niya sa akin, clueless. Ewan ko lang kung sinasadya niya ito. Siya yung tipong nag-announce siya para ba special. So, yung nangyari kay Julius tsaka kay Corina, siya pa yung kauna-unahan sumagsaw. Di ba may kasabihan tayo na do not throw stones if you live in a glass house. Inoperan din siya na interviewin yung Diskaya couple and she said no. Kung totoo man to, well, congratulations. You have discernment. May discernment ka. Ako, I will bravely say na she's the greatest journalist in recent times. Hello and welcome to Time to Talk dito sa PH Time. Ako po si Butch Francisco at ang topic natin ngayon ay bunsod ng isang expose na ginawa ni Pasig City Mayor Vico Sotto. Tungkol ito dun sa mag-asawang Diskaya, sina Curly at saka si Sara. Sila yung in the news ngayon na nagpakita ng kanilang yaman na tipong bumibili sila ng payong dahil may libreng kotse, parang ganon. Sa sobrang yaman nila, parang iba, nakakarindi na. And in the process, dahil sila ay in-interview ng dalawang batikang broadcasters, pati yung dalawang broadcasters ngayon ay nalalagay sa nagbabagang balita. Of course, I'm referring to Corina Sanchez and Julius Babaw. So, ang naging problema dito, parang nadadamay na ang buong broadcast industry kasi parang may kinote kasi si Mayor Vico na 10 million. So, parang ngayon, ang publiko, ang public sentiment, parang lahat ng broadcaster or anybody in journalism ay parang bayaran na. Parang nayurakan na ng ito na, kumbaga, yurakan ng integridad, ng dignidad, at kine-question na yung credibility ng mga periodista at saka ng mga broadcasters in general. So, kaya dito, ang naisip namin gawin ay isa-isahin namin, well, at least yung mga major players sa industriya ng broadcasting. We will try to assess sila, yung mga performance sila, ano ba sila. Ito, abangan nyo dito sa Time to Talks ng PH Time. Pero bago tayo magsimula ng ating assessment sa ating mga broadcasters, please don't forget to like and subscribe to our channel, PH Time. Okay, umpisa tayo kay Mel Tiangco. Si Mel Tiangco, masungit, suplada, intimidating. Pero, ito ang kanya nagiging panangga laban sa mga gustong lumapit sa kanya para mag-bribe. Kaya siya parang magiging yung hindi ka magkakaroon ng duda na baka tumatanggap to kasi parang tignan lang niya yung kung sino man nag-attempt na mag-bribe sa kanya, matutunaw na yon, no? So, as a matter of fact, si Mel, the only controversy na kinasangkutan niya was nung nasa TV Patrol pa siya sa ABS-CBN noon. The way I remember it, because I was still in ABS-CBN that time, allowed naman ang mga broadcasters noon, ng mga newscasters, na gumawa ng endorsement. In fact, si Lauren Legarda was endorser ng Lager Light before. Or some beer na pambabae, parang ladies drink. Ang kaso, dumating si Ricardo Dong Puno na biglang head ng bossing ng news and current affairs at pinagbawal niya ang mga broadcaster na gumawa ng endorsements, product endorsements. Ang parang pagkaalam ko, parang kasado na yung kay Mel Tiangco para sa isang detergent bar. Tinuloy pa rin niya kahit bawal. So, doon nagkagulo-gulo, nagkadima-dimandahan until Mel eventually decided to move na to GMA at namayagpag siya lalo doon.
Tapos, in the end, after decades, nag-rule din ang korte in favor of Mel Tiangco. Kaya iyon ang assessment ko kay Mel Tiangco. Malakas ang credibility. Ang isang kasunod sa listahan, si Ivan Mayrina. Ito, ang dating sa akin, siya yung pinaka-api na broadcaster sa buong GMA kasi parang long overdue na dapat talaga siyang na-promote na bilang siya yung main anchor, male anchor ng 24 oras. Ngayon parang siya yung eternal pinch hitter. Given the fact na magaling siyang reporter at saka ang tagal-tagal na niyang reporter. May tindig, matangkad, may itsura. Yung talagang TV-friendly ang personality, and yet parang hanggang doon lang ang parang nabibigay sa kanya ng GMA. Pero I guess he's a good soldier, so tinatanggap lang niya kung ano yung binibigay sa kanya. Pero sa akin, he deserves more. Okay, and punta tayo kay Bernadette Sembrano. Ang dating niya sa akin, clueless. There's something about her na parang I guess siguro personal yung meron akong tinatanong sa kanya parang parang meron siyang factor na gano'n. Ang hirap lang expound. But then well, at least maganda panoorin sa TV, tama ang enunciation. Okay na rin, but could deliver some more. Kung ako tatanungin niyo. Noli De Castro. Siyempre, batikan. Talagang, nung nagbukas ang ABS-CBN, siya yung talagang ginawa talaga siyang superstar ng ABS-CBN through TV Patrol. Of course, alam naman natin galing siya as voice-over announcer ng mga programa ni Inday Badida, yung See-Through. Ito lang, nababother lang ako. Ewan ko lang kung sinasadya niya ito. Siya yung tipong, pag nag-announce siya, para bang spatial. Yun. So, okay. Pili ko, baka nga sadya yun para mas ma-attach siya sa masa. Kasi, di ba, parang mas relatable siya. Pero, nakabother na kabayan yung spatial. So, sana. I mean, hindi naman kasalanan mortal talaga yun, no? Kaya lang kasi, ano ba naman sabihin mong special? Di ba? Parehong amat ng laway din naman yung lumalabas sa'yo. Pero yun lang. Well, so kay Kabayan, gano'n. Of course, si Kabayan din, has this tendency na magpakita ng temper. Maybe because dahil siya yung veterano, siya yung senior, pag mainit ang ulo niya. So, but I guess kung yun, I think, kung nasa broadcast ka, dapat matemper. Ang TV Patrol change the landscape of broadcasting eh. So, nabigyan sila ng pagkakataon magbigay ng opinion, and hindi naman lahat ng broadcaster tama ang opinion. So, doon nagkakaproblema. Pero, Kabayan, respetado naman kita. Now, let's go to Vicky Morales. Vicky Morales, strictly newsreader lang. Iba yun, yung nagbabasa lang talaga siya ng balita. Kasi yung iba, binibigyan ng ibang mga radio show. Tapos, yung extra TV show na binibigay sa kanya, wish ko lang, yun, binabasa lang yung kung ano yung binigay ng writer. So, nagde-deliver lang siya ng spills. Walang labis, walang kulang. Ngayon, kaya rin maganda ito, kaya malinis din ang kanyang reputasyon because I don't think nagre-radio siya kasi talaga ang bayaran nangyayari sa radyo eh. Kasi hindi mo naman makokontrol. Ang liit-liit ng bayad sa radyo ng mga broadcaster, pero diyan madali ang mga insertion na hindi mo mahalata na pinapaboran yung kung sino mang politiko o government official. Pero
si Vicky Morales nga, mahirap ngang batuhan ng ganyan. So, okay na rin yun. Pero, yun nga, yung kay Vicky kahit anong sama ng balita, pag pinanood mo siya, gumaganda yung araw. Kasi nga, ang ganda ng bukas nga ng mukha niya eh. So, ayun, kaya na kasi, yun na nga. I guess tinanggap na niya yun na yung, kung news reader ka, parang, hindi ka journalist. So, yun. Pero, I guess, kontento na siya nun. So, and, I guess, kontento na rin ako sa kanya. So, okay, next si Emil Sumangil. Tagal din itong naging journalist, reporter, magaling. Kung ano man yung binigay sa kanya assignment ngayon bilang mail anchor ng 24 oras, deserve niya yon. Sa Manila, parang kasing gawin yun. Kasi, of course, yung tipong magandang boses, may dating. Ang wish ko lang sana sa kanya, huwag siya magbago. Yung huwag siya kainin ng sistema. Because lahat naman yung mga yan, nag-uumpisa good boys, good girls, pero nagiging wayward at kinakain ng, yun na nga, nagpapadala sa, or nagpapalunod sa isang basong tubig. So, I hope huwag siya magbago. Dapat siguro nabigyan. Okay, so we go to Arnold Clavio. Very, very controversial case. Kasi sila yung mga nagbibigay. Ito muna, yung si Arnold kasi, hindi mo nalalaman. siya yung nagbubukas ng gate ng GMA, siya rin ang nagsasara. In between, may radyo pa yan, may mga iba-iba pang mga programa pa yan. Yung sa radio kasi, nabanggit ko na rin lang naman kanina, ang radio can be a very, very tricky game. You can use it for good, you can use it for bad. Sa probinsya, madalas ang napapatay yung mga radio na commentator. Sa Manila, parang mahirap kasing gawin yun. Kasi, parang kung sino man yung magiging mastermind o yung magpapapatay, madali siyang matugis kasi nga Manila to eh. So siguradong of national ang stature nung ipapapatay mo. Ang totoo niyan, noong si Maria Ressa binigyan ng Nobel Prize, marami nagsabing dapat siguro nabigyan din yung mga community journalists, yung mga nasa probinsya. Kasi sila yung mga sila yung nagbubuhay sa buhay na napapatay nang hindi mo nalalaman na parang it doesn't even merit page 1 sa dyaryo. Nasa inside pages siya. Minsan, yung na parang nandun siya sa section ng The Nation. Yung ganon. So, I think dapat pagbigyan din natin ng pansin, pagtuunan natin pansin, ito mga community journalists, lalo na sa radyo. Kaya lang kasi, again, on the downside, meron din naman talaga mga radio commentators na AC/DC, yung attack, collect, defend, collect. So, yun, meron din napapatay na ganun. Kasi nga, parang yung kung politiko ka at nasa payola mo yung radio commentator na yun, tapos tinrider ka, ipapatay mo talaga kasi may puhunan ka na dun eh. And so, okay, so going back to Arnold Clavio. Ito, ang babaw ng dahilan ko dito. Isang quarrel ko sa kanya, ang kanyang pronunciation ng education. It's education, hindi education. So, pero, mababaw yun. Ang issue ko talaga kay Arnold Clavio, well, of course, issue to ng lahat. Yung kay Sara Balabagan. Yung nangyari nun, parang, was he ever reprimanded? Samantalang ito, nung nangyayari ito, he was in the line of duty. Kasi, supposedly, di ba, Sara Balabagan was put under his care. Pagkatapos yun ang nangyari, tapos parang wala naman. And, ang mahirap pa, yung, kagaya ito, yung nangyari kay Julius at kay Corina, siya pa yung kauna-unahang sumawsaw.
di ba may kasabihan tayo na do not throw stones if you live in a glass house. So, yun, medyo ano lang, si Igan, matapang, pero minsan kasi parang misplaced din yung hindi yung tapang, hindi mo rin alam kung ano kung tama yung ano parang I disagree with a lot of his opinions. Yun. Most especially sa education. Okay. Tina Monson Palma. Kasama to dito kasi pioneer yan, ha? As a matter of fact, lahat ng mga babaeng broadcasters, utang nyo kay Tina Palma kung bakit kayo nasa mga pwesto nyo ngayon. Dahil siya, nag-upisa to, weather girl. Nung araw ang babae hindi siniseryoso sa broadcasting eh. Hanggang weather ka lang. Yung talagang pa-weather ka lang talaga. Pero siya, dahil nga nakitaan naman ng galing, so na-promote siya sa rango ng newscaster. And yet, minsan, so umpisa pa nga parang in the lighter side of the news, yun ang napupunta sa kanya. Maganda yung boses, maganda enunciation. Of course, she has this tendency na, habang nagre-report ay, well, she looks like the loneliest person on earth. Pero hindi, pero bilib ako dyan kay Tina Palma. At as a matter of fact, wala yung inaatras ang trabaho, ha. Isipin mo naman, para naman i-dub mo si Deborah Soon sa Dead Spacer sa Real Films. Ibig sabihin talagang, wala siyang inaatras ang trabaho. Marangal na hanap buhay ang mag-dub. So, pero yun, ginawa niya yun. Tsaka ito, yung kanyang reputasyon, hindi mo makaya pantayan niya na hindi mo pwedeng batuhin na kung ano-ano yan. Well, to begin with, it helps that she well off. Yung pamilya, wala siyang gano'n, wala siyang, kung ano man yung, kahit sabihin pa nating rumakit sa iba't ibang kung ano-ano mga racket, pero trabaho yun eh. So, malinis yun. Sa akin, she will always be one of the best journalists. I'm not even gonna say female. Siya yung, hindi ko na pwede sabihin siya yung journalist na merong, alam nyo na marami ibang male journalist na wala. Isa pang kapuri-puri kay Tina Palma, siya yung no-nonsense na hindi kagaya ng iba na karamihan ng mga broadcasters ngayon, kailangan glamour. Di ba? May nahuhuli pa nga dyan, nag-spray net habang bago umere. So, siya yung tipong gano'n na, ang habol lang niya ay ma-deliver ang news accurately, tama ang enunciation, tama pronunciation, at ang sexy ng boses niya talaga. In fact, isa siya sa pinakamaganda ang boses, siguro after Helen Vela, the late Helen Vela. Tsaka hindi, ito nung ginawa siyang boss ng news department, ang higpit niya. Talagang kailangan. Kaya that time, nung siya yung head ng news department ng GMA noon, walang, respetado ang mga broadcasters. Parang wala pang itong mga alingas-ngas na naririnig. Because, depende rin sa nakaupo on top At saka si Tina, siya yung unlike ngayon, yung mga broadcasters, they don't deliver the news. They become the news. Di ba? Sila na yung pinag-uusapan which is hindi siya maganda kung ikaw ay newscaster. But kay Tina Palma, wala sa kanya yun. Basta siguro kahit naka-duster yan, of course, she will not do that, no? She doesn't care. She doesn't care about her looks. It helps na she has good skin. Sa kanya talaga, yung epitome ng professionalism, yun si Tina Palma. Atom Araulio. As a journalist, kasing galing siya ng kanyang performance sa kanyang launching movie na Citizen Chick. Yun lang.
Ang problema, of course, alam kong maraming aaway sa akin kasi ang daming fans nito. Kasi may tsura, di ba? Kaya lang, naalala ko noon, meron silang election coverage ni Richard Heydarian. Yung umabot sa puntong, pinapanood na lang niya si Richard at hindi siya makahabol. Yun lang ang ano ko sa kanya. Yung siguro, kumbaga sa sandwich, sana magkaroon ng kahit konting palaman, cheese, ham, kung ano man. Yun, I think, kailangan pa niya ng palaman. Again, ako, eto peace dun sa mga fans ni Atom Arroyo na alam ko ang dami. Kaya lang kasi sana, ma-realize yun na you idolize him sana for the right reasons. Yun. Ito naman sinasabi ko para sa kabutihan din naman niya eh. Para, di ba, mas mag-ano pa siya. I mean, kahit saan naman, there will always still be room for improvement kahit saang aspeto ka magpunta. So, yun, it helps, yun nga. Nakaka-attract siya ng viewers. Yun ang alam, sana nga magkaroon, yung sustansya, yun. Meron naman siya sustansya, kaya lang, baka kailangan pang dagdagan. I think, mapaplakit ko na yung mga fans niya. Pero, peace. Karen Davila, I mean, well, of course, talagang kakaiba siya because for somebody na paos-paos, iba yung ano, kahit sabi mo pang paos, malinaw ang pag-enunciate niya. At saka, maganda siyang panoorin. Yung gusto ko sa kanya, yung kanyang may puhunan. Kasi, ang kanyang mga fini-feature doon, yung araw-araw gumigising na maaga, araw-araw nagluluto, araw-araw gumagawa ng produkto, hindi yung nagdi-DPWH lang, yumaman na. So, kaya yun, fan ako nung kanyang may puhunan. Hindi ko alam if it's still on the air, but alam mo naman, pag nasa YouTube, it's there forever. So, tapos, recently, nagpa-interview siya, sinabi niyang, inoperan din siya na interviewin yung Diskaya couple. And she said, no. Kung totoo man to, well, congratulations. You have discernment. May discernment ka. Jessica Soho, parang unang sabak pa lang. Alam mo, magaling na kasi matapang, walang inuurungan. Yung pag-akyat niya sa tugatog ng tagumpay, hindi na nakakagulat yun because number 1, matalino siya. Number 2, resourceful. Number 3, magaling mag-research. Number 4, matyaga. And hindi siya mo talagang hindi mo pwedeng bayaran. Kasi kahit never nagkaroon ng issue ng ganyan yan eh. Well, of course, alam ko marami sa mga nanonood natin, lalo na yung mga fans ng KMJS, napipikon sila kung paano nila binibitin-bitin yung storya na meron parang may papakitang ganito na parang siguro eto, I swear 30-minute commercial ang hihintayin mo bago mo makuha yung sagot. But then, that is a marketing strategy. Si Jessica Soho, as Jessica Soho, I will bravely say na she's one of she's the greatest journalist in recent times. Recent times kasi marami naman talagang magaling na mamamahayag at broadcasters bago pa siya dumating. Pero si Jessica, so far, lahat ng kanyang mga tinamasang awards, mga papuri, deserve niya yun. Wag lang sanang kaya lang, wag niya naman kasi naman meron siya mga image na ginagamit ng network niya na cradle niya lahat ng kanyang mga trophy. O alam na naman namin yun, award-winning siya. Pero naman parang ipabuhat yung sa kanya lahat yun. Talagang nagbubuhat ng bangko na yun talaga.
But then, hindi pa rin nababawasan ang aking respeto kay Jessica Soho. It will always be there. And, okay, so, na-assess na natin yung mga performances ng mga broadcasters natin. We ended with Jessica Soho, pero may continuation pa yan. For the main event, siyempre, walang iba kundi si Corina Sanchez and Julius Babaw. Sana na-discern nyo na saan ba nanggagaling tong lahat ng pera nitong diskaya na to, na tipong bibili ng payong kasi dahil merong extra na bonus na kotse. Si Corina kasi is that type na pagpalagi nating masungit ka sa staff niya, it's because, okay, magagawa mo yan. Kasi kung ano yung pinapagawa ko sa inyo, kaya kong gawin. Sa akin, ang the biggest sin of Julius Babaw ay ang kanyang carelessness. So, tinanong naman niya, bakit mo pinatulan may asawa? Ang sagot ni Ana Marin, kasi batang-bata pa ako noon, hindi ko alam na may asawa siya. Again, utang na loob. Okay, sige, natutulungan mo. Inaabutan mo nga ng 50,000 harapan. Parang sa akin kasi parang it's not in good taste anymore. Abangan nyo, agad-agad may upload namin yung aming take on the controversy surrounding Corina Sanchez and Julius Babaw sa susunod na episode ng Time to Talk dito sa PH Time.